sinalakay ng mahigit 100 armadong lalaki ang North Cotabato District Jail sa lungsod ng Kidapawan. 7 ang patay sa bakbakan, 2 ang sugatan. Pakay daw ng pag-atake na itakas ang mga miyembro ng BIFF na nakipiit sa naturang kulungan. At sa 158 nakapuga, 143 preso pa ang pinaghahanap. At mula po sa Kidapawan, nakatutok live si Von Aquino. Von. Mike, Vicky, tama kayo, no? 7 ang patay habang 3 nga ang sugatan matapos ng salakay ng mga armadong kalalakihan itong North Cotabato District Jail dito sa Kidapawan City kaninang madaling araw. Mahigit 100 armadong kalalakihan ang sumalakay dito sa North Cotabato District Jail pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Una raw tinarget ng mga armadong kalalakihan ang mga tauhan sa tower post. Nagkaroon daw ng halos 2 oras na putukan. Ayon sa Cotabato Provincial Police at District Jail, nagsanib puwersang BIFF at MILF ang umatake para itakas ang mga nakakulong nilang kasamahan. Dahil dito, 158 preso ang nakatakas. Ang target talaga yung 2 tower sa likod. Sinabayan din po ng mga preso natin yung pagbaba ng 2 tower. They were able to put up yung mga bed banks nila, ginawa nilang hagdanan sa likod. So, yung iba, I do believe na lahat ng mga hindi talaga plano natatakas. Pero nakita na nila na tumakas na yung mga may plano talaga na sumabay na rin sila. Ayon sa pamunuan ng District Jail, nakatanggap sila ng tip na magkakaroon ng operasyon ng isang grupo para mapalaya ang kanilang mga kasamahan noong bisperas ng bagong taon kaya nagdagdag sila ng seguridad. Nanghingi daw sila ng augmentation sa PNP at AFP pero nang hindi raw nangyari ang banta, ibinalik daw nila sa normal ang dami ng kanilang mga tauhan sa loob ng jail. We were expecting that they will attack us on the New Year's Eve. So we were all on alert at the time. We had a good security preparations. The following day, there was an important operation also of the 39th IB that made them to put out the troops since medyo naglaylo naman yung alert status namin. 24 lang ang tauhan ng BJMP sa loob ng District Jail nang mangyari ang insidente. Ang setup po ng jail natin, hindi magkasya doon sa building. So doon sila sa labas. Hindi sila napapadlock. And there are buildings of ours na walang enclosure. It has been a long problem of the North Cotabato District Jail. The facility is not called for a jail because that is a dilapidated school building built way back in the 70s. 7 ang patay sa insidente, 1 jail officer, 5 tumakas, at 1 kagawad sa lugar na iniimbestigahan pa ng mga pulis kung bakit napasama sa bakbakan. Ayon sa kaanak ng kagawad, napagkamalan ito ng mga tumutugis na pulis na si Ismael Nacer o Commander Derby ang leader ng grupo na sinasabing nasa likod ng pag-atake. Patuloy pong nagsasagawa ng pursuit operation ngayon sa mga bayan ng Kidapawan, Matalam, Kabakan at Ulang. Naka-augment tayo ng mechanized platoon. Naka-augment tayo ng mortar platoon at mga puwersa para makatulong sa Philippine National Police para sa pursuit operation sa depensa kung para hindi madagdagan yung pinsala dito sa area na to. Sa tala ng PNP, 8 na nakatakas na preso na ang kanilang nahuli. Nahuli daw ho kayo na tumakas doon sa jail? Anong ginawa ninyo? Tumakbo lang, ma'am. Nag-surrender ako doon sa, sa pastor doon sa napuntahan kong bahay. Miyembro ka ba ng BIF? Ay, hindi po. Christian po ako, ma'am. Ako, sir. Anong ginawa ninyo nung nagkakaputukan na doon? Nakitakbo na rin ako, ma'am. Bakit? Kasi sabi nila, takbo kayo, baka sunugin na yung jail eh. Vicky, ayon kay Felix Capalla, isa sa mga leader ng inmate dito sa District Jail, kabilang doon sa mga nakapugang preso ay ang Tamayan Brothers na may kasong pagpatay at ang Salik Brothers na may kasong drug trafficking. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.